Agrikultura ang isa sa pinakaimportanteng sektor sa ekonomiya ng Pilipinas at napakaraming issue dito. Para sa unang episode ng Insight Gov Podcast ay makakausap natin si Dr. Fermin Adriano, isang agriculture economist as well as dating Undersecretary ng Department of Agriculture. Pag tinignan mo yung papel ng agrikultura, halos tatlo yung papel niya na mahalaga sa ekonomiya. Unang-una, siya yung supplier ng pagkain natin, di ba? Alam natin yan ang palaging naalala. Ikalawa, siya yung supplier ng mga raw materials dun sa food processing natin sa agribusiness. At ikatlo, siya yung malaking porsyento ng ating mga manggagawa ay doon nagtatrabaho. So, critical talaga yung agrikultura sa kabuuang kaunlaran ng bansa. Ngayon, kung hindi siya lumalago, nade-develop, parang pabigat siya doon sa lago ng ekonomiya. Just imagine, kung wala tayong sapat na pagkain, may problema tayong malaki. Kung wala tayong sapat na raw materials sa mga food processing natin, like sa coconut, sa corn, etc., hindi umunlad mga agri-food processing natin. At kung hindi umunlad overall yung agrikultura, wala masyado makakatrabaho. Correct. Pero pag tingnan natin, sir, mula sa perspective ng GDP or income ng bansa natin, parang normal, sir, di ba, na pag umuunlad yung isang bansa, lumiliit yung share ng agrikultura sa ekonomiya natin. So, paano ine-explain yun, sir? Totoo yun, na lumiliit yung bahagi ng agrikultura sa overall economy. So nun, hindi dahil sa kailangan mag-stagnate yung agrikultura, ang rason nun, lumalaki ang industrial sector at yung services sector natin. Agricultural lumiliit. At yun naman talagang trajectory ng development kasi pag tingnan mo sa Estados Unidos, makikita mo almost 1% lang yung agriculture, ganun din sa Japan, etc. etc. Hindi nangangahulugan yun na mababa na yung kanyang kontribusyon, mababa din yung productivity ng agrikultura. Yun ang problema natin. Lumiliit pero hindi siya dynamic, hindi siya mataas ang productivity. Dahil pag tinignan mo across the board, yung recent ng food sufficiency ng PSA, yung recent na nakita ko 2018, lahat ng mga crops o mga commodities, hindi tayo self-sufficient eh. Sa Thailand, makikita mo, yung mga prutas nila, ang mumura. At yung pagkain nila, overall, mura. Kaya mas maraming turista. Hindi ka lang isang commodity ang dinidil mo dyan di ba? Marami. Yung requirement ng rice, hindi yan ang requirement ng corn. At yung requirement ng corn, hindi yan requirement ng fishery. At yung fisheries, hindi requirement, iba din ang requirement ng livestock, babuyan, o manukan. So, kailangan na iintindihan mo yung dynamics ng bawat crops na yan. Yun ang mahirap sa agriculture kasi each crop has its own uniqueness, di ba? So, kung sa technical na yung pinag-aaralan mo, kailangan maintindihan mo pa rin yung pangdigdigang kalakalan. Kung hindi ka marunong yan, titingnan mo lang yung panay politika, mahirap ka. That's the institution. Secondly, yung framework ng ano ba talagang gagawin mo, which policy dadaan yung plans and programs mo. And strong institutions can formulate it based on scientific evidence, based on analysis. You can come out with the policy framework. Pag nagawa mo na yung policy framework na yun ang magdidiktat sa'yo ng investment activities. Na dito dapat ibigay yung investment mo. Bilagay mo ba lahat ng 60% ng budget mo sa rice? At samantalang kakalimutan mo na ibang commodities na nangyayari sa atin. Pero yung policy framework will tell you this is the right way. You have to balance it in order to promote the development of other commodities. Ganon. So yung tanong niya, institutions, policy, and investments. At yung investment, hindi lang gobyerno. Kailangan papasukin mo yung private sector. Kasi yung pera sa gobyerno, alam naman natin, merong limitasyon yan. Samantalang sa private sector, malaki ang resources na nasa kamay niya, kaya madali nilang paularin. Ang kalungkutan sa agrikultura, pag tinignan mo, kaya hindi masyadong umuunlad ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas, ay napakababa ng private sector investment. Na hindi na nakikita mo sa Thailand, sa Vietnam, maraming private sector na papasok. Diba? Kung walang investment, walang growth. Limitado ang resources sa investment ng gobyerno, hindi lalago. Siguro matatanong sa'yo, anong pinakamalaking investment na nangyari sa agriculture in the past 50 years or 40 years? Halos wala kang makarinig, di ba? Diba? Yun yung problema, yung private sector, hindi pumapasok sa agriculture.
kahit tignan mo yung datos sa BOI, ang liit ng investment sa agriculture. Maganda yung framework na binanggit mo, sir, institutions, policy, and siguro talakayin natin yun sa perspektibo nung sikat na pangako ni Pangulong Marcos, yung 20 kilo ng na hanggang ngayon nakita natin na sa 40 to 60 pesos ang retail. Kasi ang sila pong pababain ng presyo ng bigas. At paano natin babalansehin yung pong interest ng mga consumer na gusto ng mababa na presyo, mga producer, mga magsasaka, etc. gusto naman mataas. So paano po yung optimal na balance? Doon nga papasok yung strong institutions mo. Kasi institutions is strong, magre-research yan, di ba? Ito ba financially viable yung 20 pesos? Obviously, lalabas yun, hindi. Doon nila, yun ang papel nila. Sasabihin nila, Mr. President, hindi po to pag tinignan niyo yung cost-benefit analysis, hindi talaga Kaya kinakailangan may kapabilidad yung institusyon na maggawa ng pananaliksik. Yun. Unang-una na yun. At yun nga, ang palay farmers gusto nila mataas. Pag tinaasan nila yung palay nila, taas yung presyo ng bigas, di ba? Yung naman consumer gustong mababang bigas, pag pinababa mo yung presyo ng bigas, yung presyo ng palay. Those are two contradicting goals. Ngayon, ang problem natin, kung ikaw nagre-research, ba ang the best way na gagawin mo? Ang function na yan ay nakatutuon lahat sa isang institusyon. Ang institusyon na yan, tinatawag natin National Food Authority. Yung sinasabi mong mababang presyo, tinatawag natin price stabilization function. Di ba? Yung sinasabi mong income sa farmers, you guarantee a minimum profit for the farmers. But there are two other functions na dapat na gawin. Ito yung function kasi ng buffer stocking na kinakailangan mo. The other one is for emergency purpose. You want to buffer stock for emergency purposes. Di ba? Pag nagkalamidad, natural. Thirdly, gusto mo mag-buffer stock para makapagbenta ka sa mahirap na mga tao sa itong kalipunan. Yun yung tinatawag nating social protection function ng buffer stock. NFA is a buffer stocking agency. Nilagay mo lahat doon sa isang ahensya. Yung buffer stocking. Na limitadong kabilidad, limitadong budget, di ba? Hindi talaga niya magagampanan yung apat na objectives o function na yan. Ang kinakailangan mo, unbundle mo. Sa akin, ang tingin ko, kailangan bundle mo. Okay, pag sinabi mong buffer stocking for emergency, palagay ko ang dapat na mag-lead dyan, na supported ng NFA, yung DSWD. Kasi alam niya kung saan yung kalamidad, madali siya yung warehousing, pwedeng supply kagad ng NFA, di ba? In the same pace, in the same vein, yung social protection mo, dapat DSWD gumagawa niya, di ba? Kasi narinig yung 4-piece mo, kalay seeds, alam nila kung saan magdi-distribute na tatamaan talaga yung eligible poorest of the poor. Hindi dapat ang NFA yung gawa ng function na bebenta ron. Dapat gawin ng DSWD. Targeted. Oo, targeted talaga. Yung tinatawag mong farmers income, ang kinakailangan mo dyan, imbis na makialam ka dun sa presyo ng palay, maglagay ka ng cash assistance. Okay? Direct cash transfer. So, kunyari, protektahan mo 14. Pag bumaba sa 14, babayaran ng gobyerno. Pero yan, base kung meron kang magandang listahan na magsasaka. Ginawa natin yung RSBA, Registry System for the Basic Sector in Agriculture. Ang nagsimula po niyan, isa sa mga founder nitong Inside Gov, si dating Secretary Butch Abad. 2012 pa yun. Unfortunately, hindi matapos-tapos. Kasi ang daming reforma ka magagawa kung robust o healthy yung listahan mo. Bakit? Kasi pag healthy yung listahan mo na eligible farmers, all you have to do is to create for that farmers to create an account. Okay? Once the account is created, I can just give the cash through his account, walang leakage. Di ba? Ngayon, sasabihin mo, okay, hindi lang doon sa cash assistance. Kung gusto ko magbigay ng assistance sa fertilizer, ng assistance sa seeds, ng assistance sa lahat, yung cash equivalent yun, bibigay ko na sa magsasaka, sila na bahala bumili. Para pag di na sila magsasabi na,
hindi naman bagay sa lugar namin yan, pangit yung binili namin, fertilizer, adulterated. Sila na, di ba? Sila magdalo. Hindi nila mapiblame gobyerno. At the same time, sila yung nagdesisyon. So yung reforma na yun, napapaganda ng listahan, napaka-critical yun na dapat gawin talaga. Ginawa ni Thaksin yan sa Thailand. So pag bumaba yung certain price, cash assistance, then you manage your fiscal position better. Di ba? Yun. Doon sa price stabilization, walang makakagawa talaga niyan. Ang papel na magandang gampanan yan ay talagang private sector. Di ba? Sila dapat ang gumulok yan. O sasabihin mo, paano pinabayaan mo lahat ng importation sa private sector? Baka nila mag-speculate. Okay. Una-una, mahirap mag-speculate sa retailers level kasi you have more than 30,000 retailers. I don't think they can easily collude. Ang problem mo dun sa wholesaler side. Kasi sila. Okay, sabi mo nang pumunta ka dun sa Sun City dun sa Batangas. Nakikita mo dun, naroon lang, sabi mo kawal banda yun. Naroon lahat ng bigas. O pwede silang mag-order dyan, whatever it is. Madali namang basagin yun eh. Alam mo, madaling basagin yun. Bakit? Mayroon tayong mga conglomerates eh. Malalaking conglomerates yan. SM, SMC, Pure Foods. Sabihin mo lang, kung ikaw ang presidente, pwede ba na pagka sila na gano'n, bigyan namin kayo ng certification na mag-import, papasukin nyo, marami kayong outlets na magbenta kayo ng mura doon. Pero mo, ilalabas lahat nila yung kanilang di ba? Let the market work. Di ba? Mapipersa sila. And it will be part of the corporate social responsibility ng mga tao na to. Kasi yaman naman yan. Ano ba naman sa kanila yung bigas, di ba? But they have the logistics, they have the warehouse, they have the retail outlet, ng mga supermarket, etc. Hanggang Alphamart nga, kanila yan eh. They can easily counter whatever speculative activities these big holders are to be. If you have the political will sa gobyerno, gawin mo. Okay, sasabihin mo, malaki ka dyan sa Bulacan. Ayaw mo? Sige, titirahin. Padadali ko dito sa Loto. Mag-i-issue ko ng 500,000 dito sa isang kumpanya na to. In 60 days, lalabas yan. O, hindi, in 30 days. Mabilis na kasi sa logistics eh. So, wala kang perang involved, pero you manage it properly. So, ano po yung mahadlang dun sa more private sector participation sa... Kasi nga, you pack the entire thing sa isang agency na kinakailangan talaga yung unbundle it and be clear on the functions you want to attain. Hindi kasi klaro kung ano yung buffer stock function eh. As I said, kaya hinimay ko 4 yan. Himayin mo yun, tapos tignan mo kung ano yung mga branch ng gobyerno at branches ng society namin which can form better yung function na yun. And price stabilization, naglagay nga sila ng price cap, ano nangyari? Noong September 2023, nag-triple ang prices. So may pa. O, di ba? Kasi nakailang gobyerno. Tapos nung hindi nakailang gobyerno, bumagsak. So, ibig sabihin yung function ng price stabilization is better left to the private sector because the government does not have enough money to intervene and influence yung presyo sa market. Kasi mag-ilan lang, NFA can only buy, alam mo ilang buy niya? Average of 2% of total production. Total demand. How can you affect the market? Hindi pwede. You need about more than 10 to 12%. And that will require you 100 billion pesos. So, yun yung problema. So, kaya nga, kung pag-iisipan natin with the strong institution saying, ito dapat ang gawin, himayin natin, then you will find a solution, di ba? Ganun talaga yung mangyayari dyan. So, sa akin, yun ang, tapos, ang ultimate of course, ang ultimate solution, which I forgot, is really increasing the productivity. Oh, yeah. No? Yun ang pinaka-basic na. Per unit of plan and per unit of labor. Alam mo natin yan. Factors of production, di ba? Yeah. O, yun lang. Kasi ang productivity natin is 4.1 or percent. Metric tons per hectare. Average yun. Kasi may mataas sa Central Luzon, mababa sa Eastern Visayas o sa Western Visayas. Ang manage 4.1. Pwedeng matarget mo 6% kaya eh. Ano yung dahilan? Bakit hindi? Kasi ang nagiging problema because of the tremendous subsidy, kahit na yung marginal farm mo na hindi naman bagay suited sa palay production, nagkukultivate ka na ng palay kasi may ayuda eh. Merong bibigyan ng seed, may libreng fertilizer, kahit hindi tama yung lupa mo sa
sa pagtatanim ng palay. Kasi sa agronomy, ganito yan ang sikreto. Plant the right crop at the right time at the right place. It's a very elementary kind of thing. It's very basic. But it makes sense, di ba? Ngayon, magtatanim ka doon sa area na hindi naman maraming tubig. Naghihintay ka lang sa ulan para magkatubig. So, hindi tataas ang productivity mo yan, di ba? Imposible. Hindi ka makakadalawang cropping season. Dahil rain-fed di ba? Marginal area. Ang dapat gawin mo, i-focus mo, like Vietnam, hinati-hati nila yung region nila Yung mga favorable for rice cultivation kasi palaging inundated by tubig, yun ang rice production areas nila. Ito yung malapit sa back ng river ng accessible. Yung matataas na lugar nila, doon sila naglagay ng coffee, nuts, and everything. Di ba? Cacao. Kaya ang galing nila sa coffee. They're number 2 after Brazil. Hindi na lang tayo. Kasi yung plant the right crop at the right time at the right place. Di ba? Kung parang po sa yung ganong binanggitin niyo sa Vietnam versus sa Pilipinas, gano'ng ka-strategic yung pag-plant natin sa iba't ibang... Wala nga tayo Kasi pala rice Kasi yun ang may ayuda may ayuda pa tayo sa coffee. Wala naman Pag nag-plant ako ng kakao, may ayuda ba ako? Wala naman Pag may rice, kahit na, makakuha ako dito kay Kapitan ng fertilizer o seed, di ba? Di ba, ayuda ako dyan. So, tatanim ako noon. Yun ang problema. You need to rationalize it. And Vietnam did it well. It's yun nga, tinatawag ng correct policy framework and plan. Yung second malo. And then, they put the necessary investment, like, for example, coffee. We will become a world producer of coffee. They put the research and everything to increase coffee production. Alam mo, coffee production sa atin, ang per hectare natin, umaabot lang tayo ng 600 to 700 kilos. Sa Vietnam, umaabot ng 3,000 kilos. Oh, wow. Malayo. Because of research, this is what we call the correct investment. So, paano ko mananalo doon? It's so programmatic and systematic in their approach. We need something like that. We need to put more science in agriculture. Hindi yung populist na, kawawa si magsasaka, ganyan, ganito, bleeding hearts kind of approach. Tignan natin yung datos, tignan natin yung, ano ba yung property ng lupa dito na dapat natin? Mababa na ba yung kanyang nitrogen o whatever? Dapat ganun systematic tayo. I think, sir, may notion kasi na pag sinabing agriculture, parang synonymous sa rice. Sa perspektibo ng mga policy maker at maging sa ordinaryong Pilipino. Pero paano po natin i-debunk yun? At kung kayo po yung papipiliin, ano yung mga other agricultural commodities na may potential na talagang maging major player ang Pilipinas? Coconut, obviously. Coconut, of course. That occupies 3.7 million million hectares in the Philippines. Next to rice na 4 million something, 4.8. But how much support are we going? Have you heard of any support to coconut? Diba? So, kaya kumpara sa rice talaga, bubos talaga sa rice. Like what happened to sugar? We were an big exporter of sugar in the 50s and the 60s. Negros. Look at what happened now. We are now importing sugar. Diba? And it's happening in the coconut because we are importing so much vegetable oil o yung substitute like palm oil. Kasi they have increased the productivity of palm oil by 5 times compared to coconut. By through research, and it takes time. Tayo, ano ang last variety na narinig natin sa coconut? Narinig ko pa dyan, mga 1980s pa nasa Las Piñas pa ako na professor. Nagtuturo pa ako noon. Assistant professor pa ang katulad mo noon. yun ang latest So, parang, what? Ano nangyari? Tapos sasabihin natin, it's a tree of life. Everything can be used. The coconut, di ba? Process and everything from roots to leaves. Walang hapon. But when did you hear that something exciting research na nagawa sa coconut dito sa Pilipinas? Di ba? Cacao. Bumagsak yung cacao price sa Ivory Coast. Tinamaan ng yan. Halos nagdoble yung presyo ng cacao. May research ba tayo dyan? May ginawa. Coffee. We're importing almost 70 to 80% of our coffee. Pwede naman natin i-grow dito. Have we given incentives for coffee products?
kung bakit nasabi mo, sir, na we can actually diversify agriculture kung talagang na-research or may support for research and development at yung incentives for commodities away from rice. Kumbaga, masyadong rice-centric. Pero paano po tayo umabot sa ganitong state na masyadong rice-centric ang support coming from the government and their attention to it? It's all it's because of popularity kasi in thinking ng tao is that agriculture is successful when you have enough rice or produce enough rice. Ganun thinking, di ba? Mm-hmm. The administration becomes popular if they have enough rice. Mm-hmm. Ganun yung thinking. We have to re-educate our people. Mm-hmm. That rice is not agriculture. Mm-hmm. And rice is not food security. Mm-hmm. Food security is different from rice self-sufficiency. Mm-hmm. Because food security involves different types of foods Mm-hmm. that will meet your nutritional requirement Mm-hmm. for a healthy living. Mm-hmm. And rice, being nga yung healthy, di ba? Kasi medyo pag-diabetic yan. Kaya nga, tulad ko. Kaya nagkabatbag ako ng rice. So, yun ang problema. Kasi I think we need to disabuse nagganon. Kaya ang sinasabi, food security. Hindi, ang food security and definition sa UN is the availability of quality and nutritious food at all times. At affordable prices at all times. That's how they define it. So different commodities contributing healthy and nutritious food, affordable at all times. That's food security. Kaya nga sinasabi nila, bakit ganun yung Singapore? Wala namang agriculture pero food security sila, di ba? Kasi nga, they have the power to buy. Di ba? So, food secure. Tayo, pag tinignan mo, yun pa ang isang malaking nakakalungkot. Dahil sa lackluster performance o sa mga performance ng agriculture, makikita mo, two things siya ang adverse consequence. Yung one is poverty. So, if you look at the poverty figures here, it's practically a rural phenomenon. Okay? Because the poorest of the poor, 2 out of 3 poor Filipinos are in the countryside. That's one of the adverse consequences of underdeveloped or backward agriculture. The second one is, adverse consequence is the malnutrition among our people. Kasi mahal yung pagkain, hindi makabili ng tamang pagkain, di ba? Kasi pag tinignan mo, ang isang mahirap, 60% ng kanilang expenditure napupunta sa pagbili ng pagkain. At pagkikita mo mga 20 to 22 niyan, rice. Halos wala yung quality. And that's the reason why, pag tinignan mo yung figure ng stunting, we have a scandalously high rate of stunting among our kids, 0 to 5, at almost 29%. It is the highest in Southeast Asia, by the way. So yun yung consequence of having this underdeveloped or backward agricultural sector. And we are paying it now. And yun ang masakit kasi alam natin parang vicious cycle yan. Na yung malnutrition mo nakakabit sa brain formation mo. Education. Hindi, kasi yung 0 to 5 years mo, kung stunted yan, doon na de-develop, the pediatrician will tell you, it is the 0 to 5 years ng bata where 90% of the brain is formed. Di ba? Correct. So, pag malform yan, so yung capability niya, wala na. Kaya pag tinignan mo yung learning poverty na sinasabi dito, pantas ng Pilipinas. So, nakakabit yan, agriculture, nutrition, learning capability. It's a vicious cycle. The challenge is how are you going to break that vicious cycle? Tama. Natumbok mo, sir. Pero sir, balik tayo basaglit dun sa issue ng rice. Kasi ang mga polisiya ng gobyerno ngayon masyadong concentrated sa rice. May mga balak na yung taripa o yung buwis na binabayad kapag nag-import tayo ng rice, parang binabaan ng gobyerno pero may gustong taasan ulit. And then yung rice tarification law, sir, parang nabanggit nyo before sa mga articles ninyo na nasisisi siya kung bumababa yung presyo ng bigas at kung tumataas siya. So, what's the deal with the rice tarification law, sir? Years after it was passed. And ano masasabi niyo sa mga efforts to kind of amend it? Kasi yung rice tarification law, naroon naman yung mga kinakailangan na safeguards measures na pwede mong gamitin. Yun nga sinasabi ko hindi yung batas ang problema, ang batas natin yung institution. Yung implementing. Kasi pag tinignan mo yung rice tarification law, yung section 10 talks about special rice safeguard. That means
pag nagka-emergency situation, or whatever it is, pwede mong babaan o taasan yung taripa. You can use that. Di ba? Why? Tapos yung amended law niya, I forgot the one that was passed, allow the secretary to import whenever there is a food security emergency. Yes. So, in other words, the instruments are already there. Di ba? So, tapos, sasabihin mo, nagkakartel eh. Nagkakartel sila, go-ordering, kaya tumataas ang presyo. Pero di ba, meron tayong Philippine Competition Commission? Yeah. Yeah. So, sabog din, sir, ng BCC supposedly yung competition sa agriculture. Kasi ginang may gana study. Tapos sabi mo yan tayong smuggling act, meron tayong smuggling. May dalawa tayong economic sabotage anti-smuggling act na. Bakit walang napukulong? So, sasabihin mo yung batas na may kasalanan. When all of the laws are there, it depends on our institution, our government, to effectively implement the laws that are already there. And then, dahil hindi mo in-implement, sasabihin mo, kasalanan ng RTL yan eh. Medyo trabaho tamad ata yun. Sa tingin ko lang, di ba? Di ba, kasalanan niya yun. Pero naroon lahat yung batas mo. If you want to go to RTL, you have act. Kung gusto mo na pinahirapan nila lisensya, may act tayo. Di ba? Anti-rated authority, pwede mong sabihin po, bakit ba't hindi ka nagre-release ng SPS? Di ba? Smuggling, anti-smuggling, economic sabotage, cartel, you have PCC. You know, the government has all the powers in its hand to go after this old problem. But they are not functioning. Why? It's because the problem with the institution, the politics, di ba? Yun ang problema. Kasi pag nag-intervene ka na naman dyan, lalong it aggravates the problem. Like, okay, doon naman sa RTL, walang price cap, walang sinabing control. Nag-price cap sila, ano nangyari? Ngayon, mag-i-import ban sila. Doon sa RTL, bawal na tayo mag-import ban dahil nag-tarify na tayo under WTO and under RTL, we converted our input QRs in rice into tariffs. Ngayon, para ma-implement yung import ban, kailangan siguro mag-issue yung EO, di ba? Ang tanong dyan, kung dumating ako, ang ng bigas ko ng importation ko ng September, October, at challenge ko sa port, tatanungin ko, will the power of EO supersedes that of an international agreement like the WTO or a treaty and the Congressional Act called RTL? Will it supersede that? Pwede ba pa legally infirm ka dyan, di ba? Kaya, pero naroon naman lahat yun eh. Pag tinignan mo yung IRR nung RTL, may provision doon na pwedeng mag-import ang gobyerno, not with the NFA, but other agencies of the government, particularly the Philippine PITC. They can do it if they want to. So maraming paraan kung gusto nila. Pinag-iinitan nila kasi ang ultimate sa akin lang ang tingin ko, gusto nila i-restore yung authority ng NFA to import once more. Which is yung lumang sistema natin na talagang monopoly ng importation. Yung 1971 creating ang NFA. Bakit po nila gustong pabalikin sa ganung era na nireforma na supposedly nung price tag? Kasi parang populist idea nga na meron lang instrumentong gobyerno na pwede niyang gamitin yon para sa kartel, para mapababa niya yung presyo, at makakuha siya ng bigas para mapababa niya yung presyo. At pwede din niyang gamitin yun para suportahan yung palay. So parang hindi ba, what we call this, hindi helpless yung gobyerno. May ginagawa yung gobyerno. Pagka kami lang yung AIDS nga, as if doing something. yung gano'n na mayroong kapangyarihan ng gobyerno. Pero pag tinignan mo yung datos, kung ano yung performance ng NFA, tignan mo, solid evidence, it cannot, it can only buy at most 2% of the farmer's palay. So how can you impact prices? Okay? Di ba? So, pag tinignan mo yung distribution niya, na nabibiyayaan niya, hindi yung poorest of the poor. Yung relatively well off. Kasi tingnan mo naman yung store niya doon sa mga ganda, sa gobyerno, etc. Hindi kaya naman yun, di ba? So, yun yung Tapos pag tinignan mo yung financial, nagbalon yung
yung utang ng NFA to 170 billion. It was a time. Billion to. Billion to. Sovereign guarantee yun ng government. So, it's a pabigat dun sa fiscal deficit natin. At ang matindi pa dyan, yung monopoly right naging source ng a lot of rapid corruption. Kasi, pagbili mo pa lang doon sa wholesaler, kunyari sa Vietnam, Thailand, meron na kaagad na commission doon. Tapos yung sa logistics noon na ibibigay nila, i-award nila sa mga companies, contractor. So may mga negosyo doon, deals, na pwede na kunyari, ikaw isang mataas na tao, pwede mong i-represent si ganito, o pwede mong makakuha dyan yung shipping, akin. O yung tracking, akin naman dito. O yung warehousing, akin. Yung warping, yung dinadala sa Pasig kasi lalagay. Yung fumigation. So, pala yung kontrata yan. Bawat kontrata yan, siyempre, alam mo na, mayroong komisyon. Gano'n naman talaga eh. Kaya ang daming corruption. Kaya yun ang malaking hinanaing ng dating administrasyon na dapat tigilin na yun. Yan ang tanong, kunyari, i-resurrect natin ang NFA. Paano natin maiwasan yun? Maiiwasan ba natin yun? O sinasabi lang natin na pag naibigay yung kanilang kapangyarihan, automatically masosolve yun. Palagay ko, hindi. Kasi sabi nga paraphrasing si Albert Einstein, repeating things over and over again is the height of absurdity. Repeating things over and over again and expecting a different result is the height of foolishness. Di ba? Nire-repeat mo lang, tapos mawawala na yung problema. You will win away with all the problems. Malabo tayo. Ngayon, bigyan nila tayo ng guarantee na mawawala nga. Anong gagawin nila? So sa pananaw nyo, Sir Fermin, ano ang mga top 3, for example, na kailangan natin gawin? Kung ang objective lang is pababain yung presyo ng bigas sa Pilipinas. Ako, ano talaga dapat yan? Mag-assign tayo ng responsibility. Kasi hindi sino ba sa DA ang main responsible sa patasin ng bigas? DA ba, secretary ba? Undersecretary ba? DA ba? NFA ba? Etc. Wala eh. Ako kasi sa akin, ang aking bias, yung rice productivity program should be handled mainly by the National Irrigation Administration. Bakit ko sinabing National Irrigation? Kasi yung National Irrigation Administration, siya yung may control sa patubig, yung irrigation. Diba? Yung mga areas na irrigated, yan ang most favorable areas for rice production. Diba? Ngayon, kung mai-focus mo ang production mo dun sa favorable areas at maibigay mo yung karapatang suporta pa na iba like fertilizer, seeds, etc. Tataas talaga yung productivity mo. Kasi these are the most favorable areas. Okay? And on top of that, kasi yung NIA, meron tinatawag silang cluster na nila yung mga farms through what they call Irrigators Association. Yung mga asosasyon ng mga farmers na bukuha ng water sa the same source. Kasi they have to plan it para yung nasa dulo ng irrigation system, makatanggap pa rin ng tubig. Hindi lang yung sa bunganga, di ba? So they have an irrigator association na parang cluster nila yung areas. And clustering those areas will allow you to exercise or enjoy economic scale. Dahil pwede ka na mag-introduce ng traktora, ng machines, even ng drones. Kasi kailangan mo talaga yung cluster Kasi according to latest figure ng PSA, ang average farm size sa Pilipinas is 0.83 of a hectare. Hindi ba umabot ng 1 hectare? Kasi nga namana na naman Yung original na ganito nung carp na 3 hectares of pork, ngayon 0.83 na lang. So paano ka magkakaroon ng economy of paano ka bibili ng machinery? Wala pang 1 hektare Hindi ka kaya bumili ng machine, di ba? Hindi tataas ang production mo, di ba? Ang kailangan mo, i-cluster mo siya, i-consolidate mo into small na isang area, ito lang tatanim nyo. Kaya nangyayari sa atin, yung kunyari, ikaw, may 1 hektare ka doon sa amin sa Bay, kasi walking distance to 200-300 meters rice field na. Ang tinatanim mo, bardagol. Tapos yung isa, iba nang tinatanim.
bawat iba't iba tinatanim na variety. Kasi it poses challenge dun sa harvester yun. Sa milling and drying capability. Kasi iba yung variety mo eh. Na hindi mo needs. Oo. Medyo maliit, micro, pero may epekto pa rin eh. Di ba? So, pag isang cluster dyan, isang variety, mas madali mong i-manage. Ganun yung ginagawa sa Vietnam. Like, 500 hectares, ganun ang variety. So, darating lang yung trader, sila lang, yung magsasaka, sila lang tatanim. Yung trader, yun na yung yun ang mag-harvest, yun ang magdadry, yun ang mag-bimil. Bayaran na yung magsasaka doon diretso. Niya may kapabilidad doon. Ngayon, at naibigay mo sa kanila, pwede mo sabihin sa kanila, okay, iplano natin ang stock, na in between the two cropping season, magtanim tayo ng ibang halaman. Ng high value, pwede ka magtanim ng munggo, pwede ka magtanong ng peanuts, o ng vegetable, o melon. Tataas yung income ng magsasaka. Kasi mas mataas yung presyo doon kaysa doon sa bigas eh. Kaya nga sa Vietnam, pag nakita mo, about 400 hectares, nag-shift na sa other crops. Other than palay. Kasi mas mataas yung vegetables, etc. Di ba? Yung income. Ganun ang paraan. Hindi natin makakabot na 100% self-sufficient. But I would say that if we can increase it from 4 to 6 metric tons per hectare, kung 80% ang napaproduce natin ng current production natin, kahit na yung marginal kasama, I think it can reach 80% also. But focus now on favorable areas. And then, meron na tayong agency na sasabihin natin bakit bumaba yan. You can make the accountable. Di ba? We can monitor it, price productivity. Hindi katulad niyon, hindi sino ba accountable dito sa rice? National Rice Program ba yan? RCEP ba yan? NFA ba yan? NIA ba yan? Di ba? Kumakalat-kalat yung response. Oo. Ito isa lang. Tapos let the handle the rest of the crop. So, hindi siya magiging rice-centric focus. I see. So, paluguin natin yung coconut, paluguin natin yung manuka, yung babuyan, o paluguin natin ng corn, di ba? So, kitang-kita mo yung mayroon ng demarcation. I see. That's the way to do it. Sa akin, yun ang tingin ko. Mapapababa mo talaga. Nabanggit niyo, sir, yung sa average farm size na wala pang 1 hektarya. So, would you say na ito yung parang unintended consequence ng agrarian reform na kaya hindi epektibo or kaya hindi tumataas ang kita ng mga... Kasi yung mismong programa na yun ay flawed to begin with. Ano masasabi niyo, sir, sa evolution ng policy? Kasama ko pinag-advocate yan noong 1988, 87, 88, sorry. Yung problem kasi nga sa agrarian reform, naging perpetual. Yung walang katapusan. Kasi pag tinignan mo sa Japan, Taiwan, Korea, after 10 years tapos na. Tinapos nila. Mabilis. Kalawa, tsaka kasi pag pinurulong mo yung implementation, ipoprolong mo rin yung uncertainty over who is the final owner of the land. Because anytime the government can take over, this is agrarian reform area. And because you don't know the final ownership, determine the final ownership, then the land loses its collateral value to the bank. Kasi nobody will accept that as a collateral value. Dahil hindi ko naman alam kung sino magiging final owner. Kaya hindi pa kautang yung mga magsasaka. Kasi masyado mong pinatagal. Dapat meron lang hangganan. At yun nga, yung assumption pang isang na hindi namin napag-isip-isipan, yung assumption na efficient yung state natin o government. Like in China, like in Japan, or na maganda yung bureaucracy nila, or in Taiwan or something. Kasi even dun sa land titling pa lang, wala tayo nun eh. Masama yung land titling, kaya hirap ihati-hatiin. Sa Japan, klaro eh. Sa Taiwan, ganun din. Sa Korea. At tapos yung state nila, talagang nag-work, it's efficient. Kasi for the farmers to be able to improve themselves, you need the state supporting them along the way. You cannot just let them go. Extension work, research, di ba? Eh, yung state natin, hindi gano'n eh. So, ang nangyari, napabayaan yung magsasaka, yung suporte, ayuda, wala. So, ang sabi nga ng isang economist natin, na national scientist, the way we implemented agrarian reform here, practically consign our farmers to poverty. Kasi with
hektar, paano ka maunlad doon, di ba? Mm. Wala kang pag-unlad. Kahit na anong ayuda bigay mo dyan, ang tinasahula, sabi mo ng 2 cropping seasons, ang kikitain mo lang 150,000 a year eh. 2 planting seasons na yun. O, yung profit mo, paano mabubuhay? Eh, ano natin, per capita GDP, di ba, nasa $4,000 plus na? O, multiply mo ng 5 yun, di nasa 250,000 na yun. Eh, kalahati lang ng income na magsasaka yung GDP. It's already an indication na ganun kahirap yung magsasaka mo. Correct. Yeah. It's a simple thing, I mean, it's not a perfect, but you can deduce na, di ba, na per capita income is 225, your masasaka is 144 is kalahati. That means these guys are consigned in poverty. Di ba? It's simple. You don't need sophisticated mathematical to understand it. Yun lang ang punto ko. So, kaya, yun nga, pag tinignan mo yung studies ni, because of the lack of economy skill, I think, Adumo Paulus and Restucia Economic Journal, they said that there was a decline of 17% in productivity. Because yung fragmentation is almost 34%. Because of that, na walang ayuda, na-fragment na masyado maliit, so, naging back to basic tayo. So, instead na magkaroon tayo ng mechanization, kalabaw pa rin, kung ano lang, di ba? Kasi hindi kaya na magsasaka bumili nun di ba? So, yun yung naging problema. Dapat talaga, kasi kaya lang, ang lakas ng populist appeal na, support para magsasaka, reform, agrarian reform. So, yung mga politicians kept on driving to it. Extend, etc. Kahit na wala ng substance, walang pera, extend. But it extended the uncertainty over land ownership. It discouraged private sector from investing in it kasi yung retention ceiling is 5 only. 5 hectares sa retention ceiling mo. So, but I need 20 hectares or 30 hectares. Like, if I'm a middle-class farmer na retire, I want to be viable rice. I need 10 hectares. Okay? I have the small capital. I know my rural bank. I have knowledge, etc., in the market. I want to invest. I cannot because I can only own 5. So, practically, the way we implemented agrarian reform practically wiped out or eliminated our middle-class farmers. And yung pa naman ang growth ng the middle-class farmers are the ones that triggered the accelerated growth that we've seen in China and other countries and even in the US. Yung tinatawag ng middle-class farmers because these are the most enterprising ones. They have knowledge, kunyari, retired, whatever, or teacher, may access sila sa they can talk to officials, market traders. Yung dapat naging anchor mo, nawala yun So, nawala yun. Na-wipe out. So, paano natin, sir, babaguhin to? Kasi, I mean, nandiyan pa rin yung Department of Agrarian Reform and yung program and stuff. So, I mean, in the decades moving forward, paano natin naayusin kung nandiyan na siya? Tingnan mo na lang, napaka-inefficient. Kasi, 3 yung function ng agrarian reform. Land distribution, land acquisition and distribution. Land, tawag dyan. PBS. Program beneficiary support, yung pag-support sa agrarian. And then yung agrarian reform adjudication, ito yung cases. Okay. Pag tinignan mo yung datos nung sa land acquisition and distribution, almost 90 to 95% na-distribute na. Okay? Lalo sa Region 1, mga gano'n, na-distribute na. Pero anong pinakamaraming tao sa agrarian reform? Doon pa rin sa function na yun. Okay. Di ba? Tapos yung program beneficiary support, pwede naman gawin ng DA yan kasi hindi naman siya nabibili kung mahirap o mayama. Mayroon nga siyang preferential treatment sa small farmer. DA na pwedeng gumawa yan. Tapos yung adjudication, pwede ba legal lang yan So pwede mo nang i-abolish yung agrarian reform. Okay. I mean, from organizational logic alone, it's no longer helps, di ba? I see. Okay. Di ba? Then you can better synchronize yung activity ng DA and to the small farmers. Kung gusto mong ibigyan pa na ng mataas na priority, di mo lagay ka ng Undersecretary for Agrarian Reform. Okay. Di ba? Subsume na siya sa DA. That handles all the legal continuation. Dapat tanggalin na talaga yan. I see. So, yun ang problema natin. Secondly,
taasan mo yung retention ceiling. You know, kasi kaya natin inano yung agrarian reform kasi tingin natin, di ba, yung mga exploitative, oppressive landlord, atsendero, ganun yung thinking, di ba? O talagang pang-api, panghamak. Pero ang mga atsendero, no, mga hindi lang daang hektarya, libo-libong hektarya ang hawak niya, di ba? Wala na tayong ganun nata eh. Pero sino, pero na yung malalaking kumpanya. Pero hindi na, maliliit na talaga ngayon eh, di ba? So paano yung maka-own ka ng 20 hectares or 25 hectares? Ikaw na yung maghahari-harian doon sa munisipyo? Ngayon? Imposible, di ba? Hindi na ganun eh. Nagbago na yung environment. So, pabayaan mo nang tumaas yung retention ceiling. Pag tumaas yung retention ceiling, then, ako, kunyari, gusto kong mag-farming. Viable na ngayon. I will buy 20 hectares of coconut. Para maging viable yan, gagawa ko intercropping. Magtatanim mo ako ng kape o kakao sa ilalim. Para pag nag-fertilize ako dun sa aking coconut, tatamaan na rin yan. O alam ba ng malilit na magsasaka yan? Hindi niya dalam. Pero kung edukado ka, napupunta ka sa agriculture training center, kaya mong gawin yun. Di ba? Then you can haggle over the traders. Hindi ganyan. Kasi ganito yung nakita ko sa market information. May Google na ako ngayon eh. Di ba? May e-commerce na tayo. May digital platform na tayo. Yun, ulan talaga yan. Kasi papasok yung middle class eh. Yun yung solusyon. Taasan mo yung ceiling. Retention ceiling. Well, hindi naman babalik na yung mapangaping mapangsapat na Panginoong may lupa. Panginoong may lupa. Di ba? Posible na mangyari ngayon yun, sir. Ginawa nila golf course na. Sa Laguna. Golf course, di ba? Meron ganun sa Laguna. Golf course na ngayon. Yung golf ko doon eh. Wala na eh. So, actually, magandang discussion. Pero gusto kong balikan, sir, yung idea ng protectionismo sa agrikultura. Kasi bukod dun sa land reform na talagang naging epektibo, very protectionist pa rin ang agrikultura sa Pilipinas. Na parang, bakit hindi nagbabago, sir? Bakit merong ganong urge na maging protectionist pa rin ang agriculture sa Pilipinas? Kasi nga, populasyon na bibigyan mo ng protection mong sasaka, pangalagaan mo sila. At ikalawa, yun ang pinakamadali. Yun ang lazy man's instrument eh. Taasan mo lang yung taripa, okay ka na. Pero kailangan mo para talagang gusto mong proteksyonan yung pagsasaka, bigyan mo ng kaalaman at para tumaas yung kanyang productivity. Yun ang dapat mong gawin. Mahirap yun eh. Matrabaho yun, sir. It will require the government official to work. Okay. So, kung tamad ng mga opisyal, na lang, protectionist policy. Madali. Madali. Ako yung kampiyon ng mga mahihirap na maliliit na magsasaka, I put a tariff. Okay. Pero sabihin niya, ako yung para maging kampiyon ng magsasaka, patataasin kanya yung ani niya at bibigyan ko siya ng mataas na kita. Matrabaho sir yun? Di ba? Mag-iisip ka pa nun eh. Pumunta ka pa sa UPLB para makuha yung latest research, di ba? Paano ba ito? Ano bang dapat itanim dito? Magso-soil analysis ka pa nun eh. And protection lang eh. Sige, taasan mo ng 10%. Sikat na ako. Congressman ako dito. Ako ang taga-ano magsasaka, di ba? Yun ang trabaho tamad. Di ba? Hindi naman ako nagsasabi na dapat hindi proteksyonan. Ganito lang yan eh. Okay. Parang bata, sir. Nung bata ka pa, kunyari, JC, anak kita. Puproteksyonan kita. Okay naman eh. Pero pag dumating ka na ng 18, 20, 21, iba naman yung proteksyon na yun, di ba? May tinatawag yung nurturing, ano ba tawag yung infant industry? Infant industry. Okay. Protection talaga, okay naman. Pero pag dumating ka naman 25, protection pa kita, ikaw pala lahat humihingi sa akin, hindi na ata. Parang hindi ka na sanggol doon. Kaya nga. Tiyanak ka na doon. Buti lang, hindi mo ako anak. Di ba, ganun. Hindi ka na import, tiyanak ka na doon, sir. Di ba? Sa akin, okay naman protect. Okay, let's protect it for how long will it take to develop based on a certain schedule and program. Okay? 5 years, 7 years, okay, let's have a 50%, then the cascading downwards. Okay yan, di ba? But, time-bound natin. Hindi naman pwede forever. Sir naman, di ba? Kasi it's a drain to the economy. And protection,
is a penalty to consumers. Alam na natin yan because you're putting tariffs, di ba? Yeah. Nakita natin kay Trump ngayon yan. Buti na lang si Trump. Pasalamat ako dahil sa kanya. Dahil it made people realize that tariff is a penalty to consumers. Yeah. Di ba? At tayo nagbabayad doon. Di ba? It's a penalty to us, to consumers. So, okay. But it's cascade downwards. Ngayon, pag hindi mo napataas yung productivity ng this week, banatan mo yung agency na in charge niyan. May accountability tayo dapat, di ba? O, bakit hindi nyo napataas? Palitan yan. Kahit na, ganun dapat. Yung katulad sa sabi ko nga sa Vietnam, yung local officials doon, meron silang agreement. Parang, eto, okay, may projection na tayo. Dami na natin modeling Ito yung resources na bibigay namin. Ito dapat yung output mo. O, pag ito yung output mo, kailangan mapababa mo yung poverty dyan. Ang trabaho ng central, i-monitor niya yung progress mo. Okay? Ngayon, pag hindi ka nakadeliver doon, dapat tanggalin ka naman. Para private sector, corporation, di ba? Corporatist governance. Pag hindi ka nag-perform, dapat palitan ka naman. Ngayon, pag gano'n lang sistema, medyo magkakaalaman. At sasabihin mo, porkit naman kasi marami din corruption doon, maraming gano'n. Oo, maraming corruption doon. Pero pag hindi ka nakamit ng target, yari ka. Di ba? Mag-corrupt ka, pero you have to deliver this output. I don't care, di ba? It's much easier for me to monitor what you're doing. Di ba? Kasi ganun yung nakausap ko na na isang kaibigan ko sa gobyerno na hindi daw siya nakikialam doon sa appointment. Ang sineset lang daw niya yung target. Kasi pagka wala daw yun, naging corrupt, siya pa magtatanggol, siya pa masasama, di ba? O, gawin, bahala siya sa niya, basta he meets yung target na napakahirap. Then he will limit the corruption, di ba? In the process. Di ba? Kasi you cannot totally eliminate it, but you can minimize it. Yun lang ginagawa niya. Okay. You stay there, but you hit the target, which is a difficult one, which will mean you have to make the system efficient or lessen the corruption. Yun na. Speaking of corruption, sir, gaano kalala yung corruption sa agriculture? Like, yung hold ng mga cartels or ng mga monopolies, oligopolies in agriculture, kaya mataas ang presyo ng maraming commodities. Kasi sabi nga nila, tingnan mo, sa DPWH, pag naglalagay ka ng kalsada, malalaman mo na yung mga corruption. Kung manipis yung kalsada, di ba? Tsaka kung yung haba niyan, lumiit. Di ba? Kitang-kita mo Wala ka lang kitang ganun sa agrikultura. Nakatago Kasi pwede mangyari na, kunyari, kasi yung taripa natin, hindi nga, iba't iba Pagka premium cut, mas mataas yun sa baboy, gano'n. Pagka yung tinatawag na mga Rhine Green or something, mababa yung 7%, premium 35%. Ano ka na lang dyan, mag-declare ka na ito ilagay mo dito. Yeah? Okay. Like, yung sa sugar, bibili niya 25 to 30 doon sa Thailand. Pag landed, mga 40. Bakit naging 80 rito? So, doon lang, nakikita mo na, tas doon sa maraming central, yung procurement, centralized, kaya gusto ko nga na ibigay na yung cash doon sa magsasaka. Kasi pag nagpo-procure ka ng mga hybrid seeds, mga 3 billion a year yan. Yung fertilizer, mga 5 billion, 6 billion, mga bidding process yan. So, di ba? So, I don't know kung kasi nun sa amin nung panahon namin 1,000 lang yung bag ng urea ang sinasabi sa amin ng mga tao doon sa baba pag binid nila doon sa baba 1,500 hindi kami pumayag noon kaya sinacharge kami doon nag-centralize ng corruption. Ganun yung sistema na marami talagang pwedeng palusutan. Like yung lang, kung eligible farmer ka ba o hindi. Kasi subject yung listahan mo na makipag-usap ka sa gobyerno o mayor o barangay. So kung ikaw political supporter, pwede ka mapasok doon. Yung palaging nagiging complain
na hindi naman. Bakit siya nakatanggap, kami hindi? Ang mas maganda listahan, hindi naman perfect, or at least tatamaan niya 70, 80 to 90, yung listahan ng DSWD. Kasi it went several iterative process, di ba? Yun yung dapat na parang model na gawin mo. Dito wala eh. So, yun naging problema mo. Yung mga quota, sir, paano nagiging source ng corruption yung mga quota sa iba't ibang... Pag nag-import tayo, may quota yung marami mga commodities. Oo, paano naging source? Kasi nga, kung ikaw favorite, kunyari, kaibigan kita, o bibigyan kita ng quota, kunyari sa isda, wala namang tarif yun eh. You get 40%. Kunyari, galunggong, dati 55 pesos lang yan eh. Pag binili mo doon sa Vietnam, sa China in particular. Tapos, pag nag-landed dito sa Nabotas, naging 80 o something. Tapos, pag na-award ka nun, tapos pagdating sa merkado, makikita mo, above 200 din per presyo eh. So, mahal ang galunggo. O di, ikaw yung isa sa mga anak ng Diyos. So, yun yung lumalaw yung palakasan, di ba? Kasi, like sa sugar, 3 lang noon ang nabigyan ng quota. Okay? Nabalita nga yun, 3 ng quota. Kasi, 25 to 30 pesos per kilo lang yan pag binili mo sa Thailand. Ang tarif mo, 5%. Sa mapatak na 80 pa. Pero pag binagbenta rito, 80 and above. So, kung ikaw nakakuha ng quota, pinapalakan ka lang talaga ng gusto ng Panginoon. Diba? Ganun yun. Kaya lang hindi natin nakikita kasi nga hindi masyadong involved yung, diba? Ang pinipenalize doon yung consumers. Diba? Yung mga consumers hindi naman organized. Diba? Hindi organisado na hindi, bakit ganito yung presyo nito? Na pag tinignan mo doon ang baba, tapos mo doon bumagsak, landed cost ganito, bakit ang taas dito? Diba? Ganon din sa gulay, makikita mo. I'm curious, sir, meron bang ganong sistema din sa ibang bansa? Kasi I'm sure meron din some degree of corruption sa ibang bansa, pero sa atin ba, mas malaki ang impluensya ng ganong corruption sa presyo sa atin kaya ang mahal ng pagkain? Ang isa pang rason, bakit mahal dito sa atin, kasi marami tayong layers of middleman. Kung sa kanila, 3, 4 ang layers, sa atin 7 eh. Okay. May pag-aaral na rin. May pag-aaral na ginawa. Sa Thailand, 4, 3, 4, 5 gano'n. Sa atin, 7 or something. Bakit ganun ka lang, sir? Kasi nga yung logistics natin masama. Okay. Tsaka yung production natin hindi bulto-bulto. Small eh. Tingi-tingi tayo, jeepney. Kaya hindi nga naging successful yung FTI, yung food terminal ng panahon ni dating presidente. Kasi di ba naglagay sila ng railway para daw i-transport sa vehicle, gano'n. Yeah. Hindi nila mapulo yung bagon eh. Kasi ang lit nga ng production. Di ba? Tapos naglagay sila ng mga cold storage facilities, ang lalaki, tapos ang naroon lang, 4-5 sako ng onion. Kasi wala kang economies of scale. Ayun. Nauwi lagi sa discussion ng economies of scale. Oo, kasi nga yung maliit masyado yung pan-jeep. Kaya, bakit nagpupunta sa Divisoria, di ba? Ano yung jeep papuntang Divisoria eh. Pero jeep lahat yun. Kasi nga, 2 hectares dadalhin doon. Ganon. Hindi ka na plastered siya, hindi siya cooperative. Na ito, isang bulto, baksak na lang natin dito. Di ba? At bakit ganon? Ba't gusto nila sa Divisoria? May return cargo kasi eh. Bumababa niya yung transport cost. So pag nagdala siya ng sibuyas, pwede siyang bumili ng bigas, o bumili siya ng school supply, o whatever. So you have to have logistics. You have to have a system. Na kunyari nasa Laguna ka, you have a baksakan somewhere in Batangas, in the mouth before Manila. Na naroon na lahat para pag doon babagsak. Para pagpasok sa Manila, hindi na malaking hindi mga traffic. Yeah. Wala tayong planong ganun, sir eh. Tapos sa Rizal, dapat meron doon sa Mount. Dito sa South, galing sa Bulacan, meron doon na malaki para bago pumasok sa Manila. We have not planned it that way. Okay? So paano yun, sir? So kung logistics plays a crucial role in agriculture, paano dapat yung interaction ng planners ng DPWH, for example, or DOTR, tsaka DA, kung ganun? Kailangan talagang, actually may mga studies na yung USAID yan, in 1990s pa eh. Ang problem talaga sa natin yung implementation. Even in terms of our infrastructure provision, we're almost delayed by 10 to 15 years. Those infrastructure should have been there 10 to 15 years ago. Diba? Tingnan mo yung Thailand, nakikita mo na
nung pa dapat yung Bulacan Airport, di ba? Yeah. Yung underground natin sa ano ba 'to yung sa Lumpini, di ba? Oh, nung naroon ako 2017, natira ako ng 2 taon diyan eh. Yung Lumpino, natapos nung Lumpini 2018 na ata, gano'n, no? Yung underground nila. O tayo, bakit 2028 matata 2030, kaya 2030 na plus. Oh. So, talagang execution ng problema sa atin eh. There is a problem with our government institutions. Kaya nga, yun nga, sinabi nga ni Asimoglu and Robinson, di ba? Yung Wealth of Nations, di ba? Why nations fail? Why nations fail? So, kalimutan. Okay lang. I've talked to Guy eh. Nakausap ko na siya. Nakausap si Jim Robinson. But why nations? Yung institutions matter so much eh. Talagang, yung problem talaga natin eh. Problem talaga governance eh. Kaya nga nung nag-uusap kami, sabi nila, ang daming taga-Thailand na nag-aaral sa UPLB. Pag nung dumating ako ng 70s, 80s, dami taga-Thailand. 90s, panay mga Vietnam. Nag-aaral. Ngayon, mga ano na eh. Pag sama-sama, Cambodia na, yung Myanmar na. Tapos na-overtake na. Tapos sabi nga sa akin isang Thailand na, yeah, we will love to talk to Filipinos, especially in conferences. Kasi we can get a lot of ideas. Filipinos are very smart, clever. We have a lot of ideas. We pick up the ideas from you. We bring it to you. And then we implement it in Thailand. So, totoo talaga yun, sir. Nakakasama ng loob, di ba? Hindi, pag nagpunta nga kami sa Myanmar, yung parang head ng rural development, graduate ng UP, parang nag-reunion kami noon eh. Okay. Maraming ganun doon. Makikita mo din sa Thailand, daming taga Los Baños graduate na nasa senior position. But the difference is that the Vietnamese sa Vietnam and Thailand, and yan, they listen to technical experts. Our politicians do not listen to our technical experts. They do not. Tingnan mo, bigyan kita ng example. Pag ikaw PhD ka na Amerikano, candidate, and nyari sa isang university sa abroad, you can easily get an appointment with one of the secretary, undersecretary, for appointment. Pag foreigner ka, pero ako PhD, gusto kong umano sa kanya, hindi ako makalapit eh. O, di ba? Di ba? May bias. They don't value our intellectuals here. Kaya nga wala tayong talent P. Yeah. Thank you lang to, sir. Kaya pagkain lang umigit. Hindi, dahil sa di ba? Wala eh. Di ba pag tignan mo sa sa China, pag ikaw professor, talagang sensei, mga gano'n, di ba? Sa England, gano'n din. Have you seen the house of John Maynard Keynes? Hindi. It's a small cottage. But he's well respected. We do the time. Kay Marshall, pag tinignan mo ang liliit, parang, they never became very rich or something like that. They're comfortable there. But they highly respected and their views are much sought after by society because they give them the right direction. Okay. We don't have that kind of culture here. Kung artista ka, pakikinggan pa. At naging senador pa. Oo. Meron ba namang congressman na nag-ano kami, bakit daw yung pillbox, hindi na butasan yung para mas, kasi daw, nagbibuild daw yung yung pressure. Para magbutas kayo sa different sides. Sabi ko, pag tinignan mo sa Chapo, hindi pwede yun kasi pag binutas mo, pupunta naman yung lapad ng kumong lang. It will plug it. Diba? Oo nga. Galong comment ang makikita mo sa mga congressman. Ano ba naman ito? Diyos ko, di ba? Parang, sabihin mo. Tapos yun nga, pag sinasabi mo na ito yung tama, sa hearing, nakatin na kami, ito na lang, bibigyan kita ng magandang, this is a, it's a very sad example, Si Yusek Leo Sebastian, Undersecretary ng DA. Do you know that he's one of the architects of the transformation of the rice sector in Vietnam? He was the one who did the plan and everything, participated actively in making Vietnam a major world exporter of rice. He was given the highest award by the Ministry of Agriculture and Rural Development in Vietnam. He's recognized.
He has a PhD in Cornell University, plant breeding. He was a former director of Rice. Siya ang one of the architects niya. Siya nag-introduce nung early planting season kasi para ma-avoid yung monsoon rain. He also introduced the anti-salinity type of sa rice. Kasi nagsisip in na yung salty in Vietnam. Nagpunta sa Pilipinas, balik namin. How was he treated here? Yun lang. Ganun lang, di ba? Kitang-kita mo doon. Ang sakit talaga. Iiyak ako. Talagang masama loob ko nung ginawa sa and he was driven by goodwill. We recruited him while he was in Vietnam. You serve the country now. And look at what it is. Did they listen to him? So, nasa na po siya ngayon? He's now the DAP president. I see. Pero ang layo eh. Sabi nga sa kanya, alam niya kung bakit ano yung soil ito yung kulang dito, ito yung kulang, ito dapat ang gawin dito. He knows by region. Grabe, Wow. Grabe. Ako, saludo ko. I thought I was already but on the technical aspect, I really salute him and bow to him. Ang galing talaga. Pati yung variety ng Japan, he knows. Variety ng India, sabihin mo, ito yung variety ng ganito, ito yung most pop. He knows the ins and outs, everything. And we are not taking advantage of his wisdom, knowledge. And if he was treated badly pa nga. Diba? Parang, bakit pa ako pupunta dyan? Diba? You know who introduced the poultry integration system in Thailand? Now it's more than $100 million exporting sector. You know who? Si Dr. Porota, who was an animal scientist sa Los Baños. He went there, given an award by the king. But we never gave to you know, who did the first C4, the college for wherein all the varieties of Erie was based, na reference point, C4. Dr. Pedro Escuro. Never been, diba? Recognized. Yun na naging benchmark ng quality ng rice, C4, college 4. Pero we never, sabi nga nila, pag ito scientist sa Pilipinas, pag ito ay beauty, hairstylist or beauty, nasa front page ka niyan. Okay. Diba? Pag ikaw scientist, papalag ka na nalagay ka sa obituary. Totoo naman, di ba? Yun na ba ang best chance na majority? Hindi, ganun talagang there is no valuation here talaga, yun ang frustration makikita rito. Yun na, lalo na ngayon with social media, lalong nawawala. Anyway, so, talkative. Actually, yung usapan niya, na-meeting ako, pero we're winding down our interview. Actually, I think pwede pa tayong tatlong episode. Ang daming pwede pag-usapan, di ba? Pero, just to wind this down, sir, decades from now, ano yung na-envision? Anong vision of a robust agriculture? I mean, if you had a magic wand na parang you can solve all the problems, ano yung itsura ng ideal state of agriculture in the Philippines decades from now? If we do all the correct reforms, in your opinion. You do agriculture because you love to do it, just like the American. It's not because they're forced to do agriculture, because it's their choice to be farmers. Yeah. That is the ideal situation. And then for those who love agriculture should have more lands to till. Those who do not love agriculture and they're just forced because they don't have a job should go to other jobs, di ba? That is the, di ba? That should be the ideal situation. Kasi ang dami nang hindi gusto ng agriculture. Bakit matatanda na sa agriculture na rin pa rin sila? Because they're forced to, because they have no other options. But the ideal one is that they should go somewhere else. So that those who love agriculture and passion for it can engage in it and really increase the productivity and innovate. Di ba? Yun ang kailangan, innovation eh. Unfortunately, we are far from that because because the protectionist policy did not only pertain to agriculture, but particularly for the industrial sector. We protected that too much. So it became inefficient. It was not able to absorb excess labor. Yung Arthur Lewis model. Okay, you know that. From
from agriculture to industrial sector. Yeah, Which we have seen in China, which we are now seeing in Vietnam before Thailand, di ba? Yung excess labor, because they go to industrial sector, because they're high-paying job, not to strenuous, they go there, di ba? We've seen that in those countries because the industrial sector was efficient because they did not overly protected them. Okay? Naging efficient sila. And they targeted the export market. Okay? Sabi nga nilang isang kaibigan namin, the most corrupt governments are governments that adopted an import substitution industrialization policy. Because sa import substitution, everybody fights for the allocation and therefore fights for political influence within the system. Di ba? Kailangan ko ng allocation niya, kausapin ko si presidente o si senador. Di ba? But if you're addressing the international market, export market, you don't do that. You just have to be efficient and skillful and apply the technology. So there's lesser corruption because you have to compete. Nakakita mo, mas transparent yung government nila because, yun nga, we've been protecting the industry so much. Like what we're seeing now in Globe Smart, di ba? Di ba? It's protected eh. Yeah. The service is lousy, prices are high, di ba? Across the board, ganun lang nangyari sa atin. Because we protected it so much in the banking system. It's a, talaga yung racket talaga yung banking system dito. Just imagine, when you deposit money, you're paid less than 2% for interest income. Yeah. You buy something from them, a real estate, you borrow money, you pay 16%. And they develop that building or real estate using the money that you save in the bank. Di ba? Di ba? Ecosystem. Racket, di ba? Racket, di ba? Yeah. That does not happen in other countries because they separate the financial sector to the industrial sector. Di ba? Kailangan hiwalay yun eh. Sa atin, daming conglomerate. Ayun na nga. Kaya, because of that protection. Yeah. Pero mo, di ba? Pag bibili ka ng profit, 18%, 16%, pati bumili ka ng kotse sa kanila ngayon. Di ba? Wala ka nang mapuntahan na hindi sila eh. Yeah. And like in Pilan, I have a friend. Sabi niya, why is it like this? Is it difficult to terminate contracts or to disconnect? So in Finland, we have 8 service provider. If I do not like that, I can just call them, they cut it off, and then I can apply to another and they will. Daling lumipat. Oo, bakit dito hindi? Eh kasi nga monopoly, oligopoly rather. Yeah. And that because of wrong industrial policy, yan ang naging problema natin. Which actually was also dun sa, because nationalism daw eh. Also, naging worse dun sa agriculture kasi mahirap daw eh. Pero sabi ko nga, okay lang yun kung merong specific time frame. But, hindi mong konektadong Pinoy, ayaw nila. Yeah, binablock nila nga yun. Di ba? Kasi magiging, di ba, competitive. Efficient. Exactly. So, sir, finally, in an ideal world, ano dapat ang attitude ng gobyerno sa agricultural sector? Ano yung support na ibinibigay? Yeah. We're talking about institutions, governance. Ako kasi nga, ang idea ko is to convert DA into like a USDA operation. It monitors progress, do some counterpart funding leveraging, and let assign the role of production, etc., particular production, to the local government, who will be responsible for the delivery of certain output. If they don't deliver, then don't put your money there. Okay? They have to come out with a plan. Ano ba yung plano nyo? Subject to review by experts in the central DA. But we will download all the money to you. Most of the money, by the way. Then you be accountable. If it's rice production, cacao, you be accountable. At the end of the year, we will look at whether we will monitor whether you comply with the targets or attain the targets, etc. Di ba? Our role is to provide you with the latest research, technology, knowledge, etc. And then monitor and then give you ideas on market trends. Diba? And monitor your progress. But let the local people be the one to decide.
kung ano yung puputus nila. Because some of them would not even plant rice, would like to plant rice. Katulad ka doon eh, sabi nga gano'n eh, ano bang gusto niyo dito? Sir, kailangan lang namin kabayo. Bakit naman kabayo? Kasi hili, walang daan eh. Anong binibigay sa inyo? Ng DA. Fertilizer eh. Ba't ng fertilizer? Kasi walang budget pang kabayo. Fertilizer lang eh. Kasi centralized nga yung di ba? Hindi yun ang kinakailangan ng community eh, di ba? Masyadong top-down. Yun na nga. Kasi it's not relevant to the community needs. Kaya i-localize mo. But make them accountable. Na pag si Governor, Mayor, pag hindi kayo na ganito, mawawala kayo ng budget next time. I see. And then, if you overshoot your target, siyempre incentive. Ganun lang. So, tatanggalin mo na lahat yung corruption doon sa taas. Pero wala pa pa yung Kongreso nun. Pwede na sila makaka-insert. So, yun ang problema. How hopeful are you, Sir Fermin, about agriculture, Philippine agriculture in the next 3-4 decades? Up to 3-4 decades? No, very long term. Are you optimistic? Pessimistic? Depende kasi sa mga leaders na yan natin, yung institution. Sa akin, it will all depend there. If we choose the right people who will lead us. Perhaps. Kasi lalo tayo medyo leadership-oriented tayo. Yun lang, sir. Ang hirap na isabihin kung tsaka with the tariff, zero tariff, yung papasok, hindi natin napag-usapan yun. Wipe out tayo. Oo nga. Hindi, matuloy ako, wipe out. Kasi, bigyan mo sa, core nila, 12 pesos. Ang core natin, 18 pesos. 12 pesos nila, ang ganda-ganda ng quality sa US. 19 pesos pa natin, pangit. Imposible. Patay yun. Para naman money over there with Trump. Tapos yung vegetable oil, papatay niya yung coconut oil natin. Pag pumasok yung mga oil nila, yung sugar natin, yung artificial sweetener, pag zero tariff yun, patay na yung pork mo at saka yung chicken mo. Mura nila mag-produce ng chicken tsaka ng with zero tariff. I don't know how they're going to address that. So, kumbaga parang agriculture is going to be one of the casualties nitong policies ni Trump. Natin. Kasi they're looking for markets. Because, di ba, naging bargain, the Chinese do not want to buy them, Canadian do not want to buy them. So they're looking for markets for their products. Corn, soybean, meat. They're looking at that. Talagang So what will that mean po for our agricultural work? If they, wala may displacement. If they allow that zero tariff, check. Our sector will be wiped out. There will be major restructuring. Would you say social unrest din? Not possible kasi I don't know what they're going to do. Siguro bibigyan sila maraming ayuda. But I don't think, but my thing is that they will renegotiate. Kasi I don't think they will allow that. Kasi chicken na lang nila magkano. Magkano chicken sa atin? Almost 200. Baka kalahati lang price nila dun eh. Tapos papasok zero tariff. It will wipe out. So hindi lang pala rice ang nangangani kundi other parts sabi kasi agricultural product, zero eh. Nakalagay ito eh. Ewan ko, yung declare ni Ewan ko, how they're going to correct Trump. Siguro, makikipag-usap sila, negotiate. He will hopefully change his mind. And you think kaya mag-negotiate ng current administration? Kaya, or... They have to. Otherwise, it will create a lot of social unrest. Okay, on that sobering note, thank you so much, Sir Fermin. Most enlightening at para hindi ka matraffic pa uwi ng... Hindi na yan. Sana pinapulot kayo sa akin. Of course, thank you. Thank you, sir. Meeting na po.